Kaugnay pa rin ang masamang panahon dulot ng habagat. Makakapanayam natin si Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. Ms. Charmaine, ano na po bang lagay ng ating panahon ngayon at hanggang kailan po ba natin mararanasan yung ganitong kabigat na weather? Yes po, magandang tanghali po sa inyo, maging sa ating mga tagapakinig. At patuloy pa rin po natin binabantayan yung dalawang low pressure area na ngayon nga ay mataas na yung tsansa na maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 oras. So nag-uunahan po itong dalawang low pressure area kung sino yung magiging bagyo at yung mauuna po sa kanila, yun po yung mag-prevail as bagyo at malulusaw na nga yung isa. Currently, wala pa rin naman itong direktang epekto sa limang bahagi ng ating bansa at habagat pa rin sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At nagpapaulan nga ngayon itong habagat sa buong Luzon at Visayas na dudulot ng patuloy na malalakas na mga pag-ulan sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Pabugso-bugso pa rin mga pag-ulan ang epekto nitong habagat dito sa Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro at Antique. Magiging patuloy pa rin na makulimlim ang kalangitan at kalat-kalat ang mga pag-ulan dito sa may Negros Island region na lalabing bahagi ng Luzon at Western Visayas. Sa lalabing bahagi naman ng ating bansa, patuloy na mas maganda yung panahon, pwera na lang sa tsansa ng mga pulo-pulo at panandali yung mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. At sa may kalagayan ng ating karagatan, patuloy pa rin na wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Iba yung pag-iingat lang sa mga papalaot sa hilagat kanlurang bahagi ng Luzon, maging sa may silang bahagi ng Mindanao dahil maging katamtaman hanggang sa matataas ang mga pag-alon. At sa kasalukuyan nga ay nakataas ang yellow heavy rainfall warning dito sa may Metro Manila at umaabot na nga ng up to red heavy rainfall warning dito sa may part ng Batangas, Bataan, maging yung portions ng Zambales at Quezon. Kaya nabisuhan natin yung ating mga kababayan na patuloy pa rin yung pag-iingat natin sa mga paparating na malalakas na mga pag-ulan na maaaring magdulot pa rin ng pagbaha at pagguho ng lupa. Yan ang litas mula dito sa Pag-asa, Charmaine Varilla, nag-uulat. Ms. Charmaine, question lang no, kahapon nga yung mga lugar na inangat natin yung red alert warning, panigurado medyo mataas pa yung baha sa ilan sa kanila, kaya baka nahihirapan pa yung mga taong dumaan. May inaasahan pa po ba tayong malakas na pagbagsak ng ulan ngayong araw dun sa mga naka-red alert warning kahapon at posible ba na sa mga o kinabukasan mas maaraw na? Yes po no ma'am, sa nakikita po natin, base sa pinapakita ng ating mga model, ay posible pa po yung malalakas na mga pag-ulan hanggang bukas, especially nga sa malaking bahagi pa rin ng Central Luzon. However, pagsapit mo ng Thursday up to weekends, medyo bahagyang gaganda na nga yung panahon. So dito sa Metro Manila, medyo bawas na yung mga pag-ulan during that time. So posible na po na makaranas tayo ng mga panandaliang sikat ng araw. Pero dito po sa may western section pa rin ng Central Luzon as well as yung some parts ng western section ng Northern Luzon at Southern Luzon, meron pa rin patuloy na mga pag-ulan yan na malalakas up until weekend. Last question na lang, Ms. Charmaine, kung ikukumpara natin itong nagdaang habagat dito sa mga papasok pa, gaano po ba kalaki yung diferensya pagdating sa lakas, intensity, speed at mga ganung bagay? Sorry ma'am, pwedeng paulit po yung medyo na nag-chapa yung linya. Ms. Charmaine, kung ikukumpara po natin yung habagat na nagdaan, pati po dito sa mga papasok, ano po ba yung, gaano kalaki yung difference pagdating sa intensity, speed, yung volume, pati yung laki ng mga sakop na area? Tama po ba yung pag-capture ko ng question? Kung i-compare itong naging ulan ng habagat sa mga nakaraang bagyo? Yeah, opo, tama, yung lakas. So, itong mga nakaraang araw po parang kino-compare natin yung dami ng mga pag-ulan nitong si Ondoy pati yung lakas. Itong nakaraang habagat nga kahapon. Yes. So, kung i-compare po natin in terms ng dami, yung pinaka-high intensity na mga pag-ulan kasi na naging habagat po kahapon, umabot ng in a span of 6 hours ng 202 millimeters. Tapos, yung si Ondoy po kasi in a span of 6 hours, umabot po siya ng 345 millimeters. So, kung susumahin, nasa 60% lang po ng ulan ni Ondoy yung naging paulan ng habagat. Pero kahit ganun pa man, since napaka-high intensity po and kahapon nagtaas din tayo ng red heavy rainfall warning, nagdulot nga po yan ng malawakang pagbaha dito sa mga parts ng Metro Manila and not only Metro Manila, some parts pa ng Central Luzon and Southern Luzon. Maraming salamat po sa oras niyo, Ms. Charmaine. Ingat po kayo. Muli yan po si Pag-asa Weather Specialist, Ms. Charmaine Varilla.